Daryl Yap umaasa na matutuloy ang pelikula? Yan at iba pa ang pag-uusapan natin ngayong araw po ng Sabado, January 18. Pero bago yan at bago natin umpisahan ang online viewership ng dalawang bigating noontime shows ay ibabahagi ko muna sa inyo ang highest viewership and of course ang papremyong ibinahagi ng dalawang noontime shows kahapon. So in 4 days episode, meron na po silang total of 920,500 pesos. 270,000 dito ay sa It Showtime at 650,500 naman po sa It Bulaga. So triple po ang pagitan nila pagdating sa pamimigay ng papremyo. So punta tayo sa araw ng Biyernes mga kaparokya, January 17. So dito may kita po natin sa data na ang It Showtime ay may 65,000 pesos, kung saan ang 35,000 ay sa showing Bulilit at 30,000 naman po sa tawag ng tanghalan. Ang It Bulaga naman po ay may 184,500 pesos, 6,500 sa Pera Fee segment, 8,000 sa Mr. 2025, 75,000 sa Sugod Bahay, 80,000 sa Gimme 5, at 15,000 sa The Clone. So meron po silang pinagsamang 249,500 pesos. Meaning, in 5 days episode, from Monday to Friday sila po ay may total amount of prizes na 1,170,000 pesos. 335 dyan ay sa It Showtime at ang 835,000 naman po ay sa It Bulaga. So in fairness sa It Showtime, mataas na po yung papremyong ibinigay po nila. And as I heard mga kaparokya, 1 million po ang papremyong ipamimigay sa mananalong champion sa tawag ng tanghalan na kasalukuyang ginaganap po mga kaparokya. So punta naman po tayo sa highest viewership. Ang It Showtime po ay nakakuha ng pinakamataas na views na 86,000. Pero 87,000 po yan mga kaparokya. Hindi lang po natin nakuhanan ng screenshot. At ang It Bulaga naman po ay may 118,000 highest views. So pagdating sa peak po mga kaparokya, angat pa rin po ang It Bulaga. So tumaas muli after 110,000 views last Thursday episode. Samantala, yun nga mga kaparokya, kahapon ay naganap ang arraignment ng isa ng pangkaso ni Bossing Vic Soto kay Direk Daryl Yap. First time meeting po nila yan mga kaparokya. Tila, umaasa pa din ang kampo ni Direk na matuloy ang pelikula nito. Sabi nito na he is still filming the movie nang tanungin siya ng isang reporter na kamusta na siya. So meaning hindi pa tapos ang pelikula pero nakagawa na siya ng teaser. Well, hindi ko alam na pwede yun dahil hindi naman po tayo filmmaker, pero gumawa siya ng isang teaser na ikasisira ng pagkatao, particular nga po ni Bossing Vic Soto. At ayon pa dito ay dapat daw matuloy ang pelikula nito. So base sa kanyang sagot mga kaparokya ay parang nasa-sense niya na tagilid na maipalabas ito. Well, kung ako man ang nasa side ni Direk Daryl Yap, yun din naman ang wish ko. But dahil sa nangyari between him and Vic Soto ay medyo tagilid nga na mangyari na maipalabas ito. Mga kaparokya, i-rule out po natin na kamag-anak ni Bossing ang MTRCB chairperson na si Miss Lala Soto. But the thing is, may kaso na po kasing naisampa. Which is, kagagawan din naman po ni Direk Daryl Yap. Dahil kung hindi siya gumawa ng isang teaser na ikapapahamak or ikasisira po ng pagkatao ng iba, hindi po sana ito nagkaroon ng problema. Unless, sa movie itself, ay may paninirang puri pa din pong nangyari. If ever na maipalabas ito or walang kasuwang pangyayaring tulad nito. Doing a movie without a consent ng taong involved ay sign of disrespect. Lalo na kung buhay pa po ang involved sa movie ito. May kaukulang parusa or kaso na pwedeng isampa sa kanya. Hindi lang po natin alam kung ano yung specific case or kaso. Maybe, libel pa din po. Again, it's not about the film, it's about the teaser he made. Kaya may kasuhang nangyari. Dahil kahit sino naman ang alma sa ginawa ni Direk Daryl Yap. Alam nyo mga parokya, pakiwari ko or sa palagay ko, hindi lang siya political motivated. He also uses by somebody, the one or the person who is behind him to make this movie. Kasi parang may mali din sa pagkatao ni Direk dahil bukod sa manipulated type of person siya, ay ginamit din ng taong ito yung pag-uugali niyang yan. Bakit ko nasabi yan mga kaparokya? Dahil nung napanood ko yung interview niya
kay Boy Abunda kamakailan sa YouTube ay tila may attitude siya na di magagawa ng maayos na tao. What I mean, yung matitinong tao na kesyo gusto niya daw makulong, mapersona non grata. He also said he wanted to challenge God at hilig niya daw mag-provoke. Gusto niya mapansin siya. Alam niyo yung attitude ng isang psychopath, parang may pagkaganon siya. Disclaimer lang po di ko sinasabing psychopath si Derek Darrelia, pero base sa interview niya with Boy Abunda, he seems like, yun nga mga kaparokya, baka matupad na nga ang gusto niyang mangyari, and I think seryoso si Bossing Vic Soto dito. Akala niya siguro lahat pwede niyang gawin sa isang tao. Nga lang, nakakuha siya ng katapat at isang tao na tahimik, disente at iningatan ang pangalan. So tara ating alamin ang online viewership ng dalawang bigating noontime show. Para sa Eat Bulaga under TVJ Facebook page, may 2.8 million followers at sa It's Showtime naman po na may 18 million followers. So as of 12:41 PM, ang It's Showtime po ay may kasalukuyang segment na tawag ng tanghalan. Grand finals po yan mga kaparokya. Samantalang ang Eat Bulaga naman po, sila po ay may kasalukuyang segment na Gimme 5. So dito makita po natin mga kaparokya, ang It's Showtime po ay may 16,100 viewers, samantalang hindi pa po nagpa-pop up ang views ng Eat Bulaga. So wait lang po tayo mga kaparokya. Para sa Eat Bulaga, sila po ay may 3,700 live viewers. So again, as of 12:42 PM, ang It's Showtime po ay may 15,900 viewers, nakatumbas po ng 16,000. At ang Eat Bulaga naman po ay may 3,700 live viewers. So punta naman po tayo sa TV Network YouTube channel ng dalawang noontime show. Unahin po natin ang Eat Bulaga. Under po yan sa TV5 Philippines na may kasalukuyang subscribers na 2.21 million. At para naman po sa It's Showtime, under po yan sa GMA Network YouTube channel na may kasalukuyang subscribers na 37.5 million. So as of 12:43 PM, ang It's Showtime, sila po ay may 14,000 viewers. Under po yan sa GMA Network. Ang Eat Bulaga naman po under TV5, sila po ay may 22,000 live viewers. So again, as of 12:43, ang It's Showtime under GMA Network, sila po ay may 14,000 viewers. At ang Eat Bulaga naman po ay may 22,000 live viewers. Under po yan sa TV5 Philippines. Punta naman po tayo sa main YouTube channel ng dalawang noontime shows. Unahin po natin ang It's Showtime under ABS-CBN It's Showtime na may 2.49 million subscribers. At sa Eat Bulaga naman po, under Eat Bulaga TVJ YouTube channel na may 1.25 million. So as of 12:44 PM, ang It's Showtime, sila po ay may 107,000 live viewers. Ang Eat Bulaga naman po, sila po ay may 108,000 live viewers. So again, as of 12:44 PM, ang It's Showtime, sila po ay may 106,000 live viewers at ang Eat Bulaga naman po ay may 108,000 live viewers. So bali ang total na nakuha ng dalawang noontime shows ay ang total po na nakuha ng It's Showtime ay 134,000 viewers. 16,000 sa Facebook Live, 14,000 sa TV Network YouTube channel at 106,000 naman po sa main YouTube channel. Ang Eat Bulaga naman po ay nakakuha ng 133,000 live viewers. 3,000 sa Facebook Live, 22,000 sa TV Network YouTube channel at 108,000 naman po sa main YouTube channel. So again, ang It's Showtime po ay may 134,000 viewers at ang Eat Bulaga naman po ay 133,000 live viewers. Yan po lumalabas sa kanilang online viewership as of 12:46 PM. At mamaya ho, magbabalik pa po tayo sa ikalawang bahagi ng ating online views update ng dalawang noontime shows. Magpapaalam po muna pansamantala, magsiingat po tayo. Thank you and God bless.